Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Bago ho tayo tumungo sa ating topic, please lang, ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa Davao Oriental na kung saan ay tinamaan din po ng lindol at mas malakas pa ito sa Cebu ho, mga ka-action. Kasi ang sa Cebu, 6.9. So, sa mga nakikita ko sa news dito sa Davao Oriental, 7.6 ba yun o 7.5? Correct me if I'm wrong. Basta dyan lang po, mga ka-action, mga kakamping. Ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na sana po ay safety lang sila. Huwag po nating gawing biro ito, mga ka-action, dahil panahon po ito ng damayan. 'Di ba? Huwag po nating gawing buhay politika ito. 'Di ba? Kasi hindi po ito biro ang kanilang dinaranas, mga ka-action, mga kakamping. Kaya pakiusap ko po sa lahat natin ng mga viewers, maging loyalista ka man, kakamping ka man, etc. Sana po, pag ganito po na oras ng kalamidad, kalimutan po natin ang buhay politika. Tayo po ay mga Pilipino, kaya dapat lamang na magdamayan ho tayo, mga ka-action, mga kakamping. Maraming salamat po. So dito na po tayo, mga ka-action, sa topic natin, na kung saan para sa akin, in my own opinion, mapapanatag na po ang loob ng mga pamilya ng victims ng AGK or War on Drugs dahil nagdesisyon na po ang ICC, no? Regarding po ito sa interim release na hinihiling ng kampo na ni dating Pangulong Duterte. So ayon dito sa ABS-CBN News, no? Nagbigay na din po ng reaction ito si Attorney Conti na tumatayong counsel ng mga victims at saka si dating Senador Antonio Trillanes. So unahin po natin itong kay Attorney Conte, no? Credit po sa post ng ABS-CBN News. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. So unahin po muna natin ito. Ayon dito, 15 minutes ago, nagbigay reaction sa International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti nitong Biyernes, Oktubre 10 sa pagbasura ng korte sa pilang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O ito po ang video ni Attorney Conti. Malaking gaan at aluwan sa pakiramdam ng mga biktima na hindi makakauwi si Duterte habang may trial pa siyang hinaharap. At natutuwa kami na ang desisyon ay malinis, pulido, malinaw. At sabi nga nung iba, hindi na lang pala ang hustisya para lang sa may kayang magbayad. Kaya sa ngayon, pwede po kaming mag-focus doon sa dalawang mayor na issue. At yun ang jurisdiction challenge na sinasabi nilang walang kakayahan or kapangyarihan ng ICC na pag-usapan o talakayin ang issue. At pangalawa, yung sinasabing fitness to stand trial at yung adjournment request ng defense, pareho naman po itong nasagot na ng mga biktima. Pero inaasahan namin, pagpapasyahan na rin po ito sa mga susunod na araw. So yun na ho, naging reaction ni Attorney Conti ho, mga ka-action, mga kakamping. Tuloy na natin ito. Ito naman ang kay dating Senador Antonio Trillanes. Ito naman po ang naging reaction niya. Ito po, 1 hour ago. Antonio Sonny Trillanes. Ayan. Ngayon na tuluyang na-reject na ang interim release ni Duterte, mapapanatag na ang loob ng mga pamilya ng mga AGK victims at lahat ng mga naghahangad na mapanagot siya sa kanyang mga krimen. Yun po yung naging reaction ni dating Senador Antonio Trillanes. Nako, paano na po yung sinasabi, yung gusto ng 50 na senador na house arrest? Paano na? Sa balitang ito, sa naging desisyon ng ICC, ngunit may nalungkot po. Alam nyo naman siguro kung kaninong panig ang nalulungkot. Diba? Wala ho tayong magagawa eh. Diba? Wala ho tayong magagawa. Yan po yung naging desisyon ng ICC. Diba? Yan po naging desisyon ng ICC. Ito, hindi pa naman hinatulan si hindi pa naman guilty dito si dating Pangulong Duterte ha. Linawin lang po natin, hindi pa dito guilty si dating Pangulong Duterte. Siya ay suspect pa lang. Yan po ang malinaw dyan. Diba? Ngayon, ito mga, lalo, ano kayang reaction nito ni Atty. Harry Roque?
lalo na si Senator Robin Padilla, mga Duterte senators. Di ba? Yung mga yung mga gusto ng house arrest, 15 senador pa naman yun ang may gusto. We will see, no? Pero yun na nga ang sinasabi natin. Kung yun yung tinatanong natin, kung may kung may epekto ba yan sa ICC yung house arrest na hinihiling, lalo na ngayon, 'di ba? Nagdesisyon na ang ICC, 'di ba? Tinanggihan na ang kanilang request na pansamantalang kalayaan. Di ba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.